Sir, excuse me, question for you. Sa inyo po ba tong Lamborghini? Brother, sabi mo, copy lang tayo. Hindi brother, kasi nangingi syempre yung mga tao ng update sa'yo. Update. Yung mga answer lang tayong mga comments galing doon sa videos natin dati. Game. Saglit lang naman to. Game pa din. Para po sa mga hindi nakakaalam, sino po tayo and ano po yung industry natin ulit? Ako si Munir Momani, sa car industry naman ako. Dati umabot yung video natin ng million views, no? Sa parehong platforms. Grabe yun. So agad-agad na question lang, Boss Munir. Ano po ba yung best advice na pwede nyo ibigay sa mga tao para mag-succeed dito sa industry ninyo? So basically sa business kasi namin, there's a buyer and there's a seller, di ba? So pagka ikaw yung seller, dapat unang-una trustworthy ka. Pangalawa naman, dapat tama yung kuha mo, no? So realistic dapat yung price ng bili mo. Huwag ka mag-overpay. There's a saying na intelligent investor is a realist who buys from the pessimist and sells to the optimist. Grabe yun, sir. Pa-explain ako nun, sir. Kailangan. Ano kasi ako, mahilig ako magbasa ng books. Medyo when I hit rock bottom, self-improvement ang binaong ko. No? Basically, pwede ka maging pessimist or optimist at the same time. So, kunwari, you have a car, you experience something bad, tumirik ka or nagkaroon ng problema. Sabi ko, kailangan mo na ibenta to. Ayoko na mag-upgrade ako. So, sarap bilan ng mga ganun tao na parang ayaw na nila. Tapos ikaw, you can come in na, sir, realistic price. Baka kaya, ganyan. Tapos, Take advantage natin yun, sir, yung ano. emotions talaga ng taong magdadala dun sa profit mo. So kung tama yung entry mo, you can't go wrong dun sa exit mo. Kumbaga dun pa lang sa pagbili mo, meron ka na kagad nakabaon na kita. Yun yung tinatawag na equity. So unrealized gains. Do it over and over again. Magro-roll ka rin. Ang ganda, sir, nilatag nyo talaga no, yung formula para mag-succeed dito sa buy and sell industry. No? Pero sir, tanong ko lang kasi after ng mga interviews natin, ang dami nang pumapasok sa buy and sell ng kotse dito sa industry na to. Totoo ba na medyo nagiging saturated na yung market natin? Actually, for me, there's no competition. Marami akong kaibigan na buy and sell at kami yung nagbibilihan, di ba? Collaboration lang ang meron dito. I have my own set of network, sila rin meron. And sometimes, yung market nila is different from mine or market ko different from theirs. So, bro, akin na yan. Bro, akin na yan. For me, there's no competition talaga. So, kahit dumami pa ng dumami yan, mas marami pa rin ang population ng Pilipino na naghahanap ng sasakyan. That necessity to eh. Either kung sports car man yan, syempre, lahat tayo may pangarap, di ba? Regular na daily driver. So, lahat tayo gusto ng transport, di ba? Healthy talaga yung Healthy, competition. Okay, so ngayon naman, Boss Munir, magsasagot naman tayo ng mga comments mula sa mga past videos natin. No? Galing kay Mark Ben. Relate ako sa'yo, sir. Nabaon ako sa utang noon pero hindi ako sumuko. So ano po bang mapapayo nyo, Boss Munir, sa mga taong lumubog sa utang or lumubog sa business? Sa akin naman, nung na-hit rock bottom, talagang sabaw magsisimula. Baon ako sa utang, dami mong problema, lahat ng bagay sa mundo against sa'yo. Wala ka na magagawa kundi magdasal. You pray, tanong mo kay Lord, ano ba yung kailangan ko improve sa sarili ko? From there, you can move forward. Sino ba yung mga pwedeng makatulong sa akin? You have to start where you are. It's not gonna be na may pera ka agad. If you're doon ka sa ilalim, there's no way but up. Sama ka lang kay Lord. If you're deserving enough, bibigay niya sa'yo lahat. Yun, tama yun, sir, no? Kasi syempre, pag nandun ka na talaga sa pinakababa, if yun na talaga yung mindset natin na lubog na tayo, there's no way but up talaga, no? And nandiyan talaga si Lord para tumulong sa atin. So ito naman si Bulls Fave Thrift. Ayan, hindi naman nag-start sa scratch yan, meaning may pattern na susundan na lang, kaya ang dali mag-try and error at mag-take ng risk dahil alam mong may enough capital ka. Madali na lang gumawa ng magandang self-story. Ganyan ang mayayaman magkwento, school of this ka. Nag-success ka na, yumaman ka na, and naka-access ka sa social media. Sa tingin nyo, totoo ba na yung mga taong nandun, self-made stories lang yung kinukwento nila sa mga tao? To be honest, lahat naman tayo may kanya-kanyang storya, di ba? Ako, to be honest, dito ako lumaki. Yung area namin, it's not poverty area. Pero behind the scenes, kahit nasa bahay kami, meron kaming mga kanya-kanyang problema pinagdadaanan. Nagdadaan kami sa struggles, napuputol kami kuryente, tubig, nabaon din kami sa utang, nagkanda sanla-sanla lahat ng properties ng magulang ko para lang mataguyod kami. Tapos ano pa ako, tisoy pa ako. Anak ako ng foreigner. So I look like hindi nagdaan sa hirap talaga. You have to start where you are. Kung dito ako wala naman ako magagawa doon eh, di ba? Parang sinabi mo na rin na bawal maghirap yung mayaman na. Behind the scenes, meron din yung mga struggle. So kanya-kanya tayo ng struggle, challenge sa buhay. Tulad ng sinabi niya, meron ng path na meron. Kaso lubak-lubak pa din. Meron ng path na nilagay sa atin. Pero yan, still, parents ko, I learned from their mistakes. That's where I learned where to start. I will improve the road. Sementohan ko para naman doon sa mga anak ko. Sila naman yung makakadaan sa aspaltong daan. Siyempre, ginagawa natin yung mga kaya natin para mas maging maganda talaga yung daan ng mga anak natin sa mga pinagdadaanan natin ngayon. May kanya-kanya pa ring challenges. Yeah, no matter where you each are. generation. Yes. Parami na ng parami yung pera nyo. Tanong ko lang, no, totoo ba yung mo money, mo problems? Nasa pangalan nyo na, mo money, di ba? Totoo ba yun? Mo money equals to more problems?
yung apelido ko na yun, Mo Money. Minsan, no money. Cycle lang siya di ba? Yung having less will make you appreciate having more. Kesa yung lagi ka lang mo money, di ba? Pangit yung masanay tayo may pera, lagi lang natin nilalabas. No? Mas maganda to, mas maingat tayo. Yeah, yung money kasi is tool. The love for money yung masama. Huwag mo mahalin yung pera, pero kailangan mo siyang respetuhin. So last question na lang again, Boss Munir. Sa tagal nating hindi nagkita, no? Ngayon na lang ulit tayo nagkita. Ano po ba yung mga bagong advice na nabigay sa inyo? Or meron po ba kayong bago na pwedeng ibigay sa younger generation natin? Kung nagsisimula ka pa lang talaga, money management ka muna. Yung maliit, dapat matutunan mo paano i-manage. Pwede mo mapalaki. Read books. Richest Man in Babylon, isa yun sa pinaka recommend ko na books, lalo pagka starting from zero ka. It teaches you yung paano mag-handle ng pera, saan mo ilalagay, paano pagtatrabuhin yung pera mo. You have a wonderful advice, Boss Munir. So salamat. So siguro, kape muna tayo. Kape naman tayo, brother. Kape tayo. Napagod ka ba? Kape yung ayaw mo sa akin. Interview yung nangyari, no? So guys, again, stay inspired, stay motivated, and kita-kits sa taas mga idol. Peace.